Magandang balita para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners ngayong papasok ang Enero 2026. Marami ang nagtatanong kung kailan eksaktong papasok ang pensyon, paano ang release schedule, at totoo nga ba na may P12,000 na minsang cash na ngayon ay available na. Sa script na ito, ipapaliwanag natin ng malinaw at diretsyo ang buong detalye tungkol sa SSS at GSIS pension schedule para sa Enero 2026. Kung sino ang sakop, paano matatanggap ang pensyon, at ano ang mga dapat tandaan para hindi ma-delay ang benepisyo. Unahin natin ang pinakamahalagang tanong ng maraming pensioners. Kailan papasok ang pensyon sa Enero 2026? Para sa SSS pensioners, ang release ng buwanang pensyon ay patuloy na nakabase sa pension number at sa nakasanayang schedule ng Social Security System. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay ang pagpasok ng pensyon ng lahat. May mga pensioners na unang linggo pa lang ng Enero ay papasok na agad ang pensyon, habang ang iba naman ay nasa gitna o huling bahagi ng buwan. Mahalaga na tandaan na kung ang release date ay tumapat sa holiday o weekend, karaniwang pumapasok ang pensyon sa susunod na banking day. Para sa GSIS pensioners naman, ang sistema ay halos pareho rin na may sinusunod na schedule bawat buwan. Karaniwan, mas maaga ng kaunti ang release ng GSIS kumpara sa SSS, lalo na para sa mga pensioners na tumatanggap sa pamamagitan ng UMAD card o credited sa kanilang bank account. Sa Enero 2026, inaasahang tuloy-tuloy ang pension release basta't walang aberya sa records at updated ang personal at bank information ng pensioner. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na usapin tungkol sa 12,000 minsang now available. Maraming pensioners ang nakakarinig ng balita tungkol sa isang one-time o minsang cash na umaabot sa 12,000, kaya mahalagang linawin kung ano ito at sino ang posibleng makakatanggap. Ang 12,000 na binabanggit ay hindi buwanang dagdag sa pensyon, kundi isang posibleng special assistance, lump sum benefit, o pinagsamang retroactive adjustment depende sa qualification ng pensioner. Hindi lahat ay automatikong makakatanggap nito, at kadalasan ay may specific na criteria kung sino lamang ang sakop. Sa kaso ng SSS, ang ganitong uri ng minsang cash ay maaaring magmula sa pension adjustment, arrears, o correction sa computation ng pension. Halimbawa, kung may na-approve na adjustment na may retroactive effect mula sa nakaraang buwan o taon, posibleng pagsama-samahin ang halaga at ibigay ito bilang isang buo o minsang cash. Sa GSIS naman, may mga pagkakataon na nagbibigay ng lump sum benefit lalo na sa ilalim ng ilang pension laws o special board resolutions, ngunit malinaw na ipinapaalala ng ahensya na ito ay hindi regular at hindi rin guaranteed para sa lahat. Napakahalaga na ang mga pensioners ay hindi agad maniwala sa mga kumakalat na chismis o clickbait na nagsasabing siguradong may 12,000 na matatanggap ang lahat. Ang tamang hakbang ay laging i-check kung ikaw ay qualified, kung may opisyal na anunsyo, at kung ang iyong pension status ay pasok sa requirements. Sa maraming kaso, ang 12,000 ay maaaring available na para sa piling grupo ng pensioners lamang, gaya ng mga may pending adjustment, may approved benefit claim, o may specific classification sa pension system. Balikan natin ang SSS pension sa Enero 2026. Ang buwanang pension ay patuloy na ibinibigay sa pamamagitan ng bank crediting, kaya mahalaga na active at valid ang bank account ng pensioner. Kapag may problema sa account tulad ng closed account, dormant account, o maling details, maaaring ma-hold ang pension hanggang maayos ang records. Kaya paalala sa lahat ng SSS pensioners na siguraduhing updated ang kanilang bank information at personal details sa SSS. Para sa GSIS pensioners, ganoon din ang patakaran. Ang UMID card o bank account na ginagamit sa pension release ay dapat active. Kung may pagbabago sa address, civil status, o contact details, mas mainam na i-update ito bago mag-Enero 2026 para maiwasan ang delay. Ang simpleng pagkukulang sa records ay maaaring magdulot ng abala sa pension release, kaya huwag itong ipagsawalang bahala. Ngayon,
Pag-usapan natin kung sino ang mas may tsansang makinabang sa 12,000 minsang now available. Kadalasan, ang mga pensioners na may long years of contribution, may adjustment sa pension computation, or may approved claims na may retroactive payment, ay mas may posibilidad na makatanggap ng mas malaking lump sum. Hindi ito nangangahulugan na automatic itong ibibigay, kundi nakadepende pa rin sa evaluation ng SSS o GSIS. May mga pensioners din na nagtatanong kung kailangan bang mag-apply para sa 12,000. Sa karamihan ng kaso, kung ito ay bahagi ng pension adjustment o arrears, hindi na kailangan ng hiwalay na application dahil kusa itong ipapasok kapag na-process na ang adjustment. Ngunit kung ito naman ay isang special benefit o assistance, maaaring kailanganin ang application o confirmation, kaya mahalaga na sundan ang opisyal na guidelines ng ahensya. Isa pang mahalagang paalala para sa Enero 2026 ay ang posibilidad ng mataas na volume ng transactions. Dahil bagong taon at maraming updates, posibleng makaranas ng delay ang ilang pensioners, lalo na sa unang linggo ng Enero. Hindi ito agad nangangahulugan na may problema sa iyong pensyon. Minsan, banking delays o system updates lamang ang dahilan. Ang mahalaga ay manatiling kalmado at i-verify muna bago mag-alala. Para sa mga pensioners na umaasa sa kanilang buwanang pensyon para sa pang-araw-araw na gastusin, mahalagang mag-budget ng maayos lalo na sa simula ng taon. Ang Enero ay kadalasang may dagdag na gastos tulad ng bayarin, gamot, at iba pang pangangailangan. Ang tamang kaalaman tungkol sa pension schedule ay makakatulong para mas maayos ang pagpaplano ng gastusin. Marami ring nagtatanong kung maaapektuhan ba ng bagong taon ang halaga ng buwanang pensyon. Sa kasalukuyang impormasyon, ang regular na buwanang pensyon ay mananatiling pareho maliban na lamang kung may opisyal na pension increase o adjustment na ipatutupad. Ang 12,000 na binabanggit ay hindi kapalit ng buwanang pensyon at hindi rin garantiya ng permanenteng pagtaas. Sa usapin ng impormasyon, napakahalaga na ang pensioners ay kumukuha lamang ng balita mula sa mapagkakatiwalaang source. Maraming pekeng balita ang kumakalat online, lalo na kapag may salitang now available o confirmed na walang malinaw na paliwanag. Ang pinakamainam na gawin ay hintayin ang opisyal na anunsyo mula sa SSS o GSIS at huwag agad magpadala sa maling impormasyon. Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa iyong pension status, mas mainam na direktang makipag-ugnayan sa SSS o GSIS hotline, opisina, o official online channels. Iwasan ang pagbibigay ng personal information sa hindi kilalang tao o website, lalo na kung may nangangakong mabilis na release ng pera kapalit ng bayad o detalye. Sa kabuuan, ang SSS at GSIS pension schedule para sa Enero 2026 ay inaasahang susunod sa regular na sistema na may posibilidad ng minsang 12,000 cash para lamang sa mga qualified pensioners. Hindi ito para sa lahat at hindi rin ito buwanang benepisyo. Ang pinakamahalaga ay maging updated, maging maingat sa impormasyon, at siguraduhing maayos ang iyong records upang tuloy-tuloy ang pagtanggap ng pensyon. Sa pagpasok ng Enero 2026, ang tamang kaalaman ay nagsisilbing proteksyon ng bawat pensyoner laban sa kalituhan at maling balita. Ang pensyon ay karapatan na pinaghirapan sa loob ng maraming taon, kaya nararapat lamang na ito ay matanggap ng buo at tama. Manatiling alerto, manatiling informed, at patuloy na alamin ang mga opisyal na updates tungkol sa SSS at GSIS pensyon para sa ikabubuti ng lahat ng pensioners at kanilang pamilya.